Kami po'y nagbabalik sa face-to-face, mga kapatid, at inireklamo nga po ni Mary Joy Ganda si Maris dahil nga daw po sa ginawa nitong pagsugod sa kanya at pinagbibintangan pa nga siyang inaakit daw yung kanyang kinakasama na si Gemo. Kasama naman natin ngayon si Joshua na siyang boyfriend ni Mary Joy. Napapansin mo ba yung sinasabi at binibintang ni Maris na inaakit ni Ganda si Gemo? Hindi po. Kasi kahit ganun po yan si Ganda. Ganyan lang po talaga siya gumalaw. Ganyan talaga, kumbaga, ganyan lang kumilos si ganyan lang po talaga siya. Mary Joy, tas ganyan lang siya mag-ayos, kumbaga. Pero napag-alaman ko rin na nung 2 buwan na nagsama kayo bilang magkarelasyon ni Maris, na-in-love ka rin ba sa kanya, Joshua? Opo. Kahit nung umpisa naman po eh. Ha? Kahit nung umpisa po, yung biro-birohan lang po na... Bakit sabi mo tuksuhan lang, tapos Oo ngayon? nga po, nagustuhan ko din. Na-develop na. Bakit? Pero- Anong nagustuhan mo kay Maris? Wala po, nagandahan po ako sa kanya. Ha? Nagandahan po ako sa kanya. Nagandahan ka. Ano naman yung hindi mo nagustuhan kay Maris? Wala, parang mabilis lang niya rin lang ako makakalimutan. Yung ganun pa. Mabilis kanyang nakalimutan. Nalaman ko nga po na mas gusto niya po si Gemo. Kasi nalaman mong mas gusto niya Opo. si Gemo. So parang totoo ang sinasabi ni Mary Joy na parang ginamit ka lang para mapalapit kay Gemo? Yun na nga po siguro. May sinasabi si Maris na tuwing 8:00 ng umaga, naglalakad itong si Ganda doon sa harapan ng bahay nila. Nagpapa-charming daw kay Gemo. Hindi ko na po kasi Saan ka ba nakatira? Malapit lang din doon? Dati po ako doon nakatira. Tapos nagpang-abot po kami ni Gemo. Nagpang-abot din kayo ni Gemo? Opo. Kasi nga po, O teka, mag-best friend kayo, di ba? ay ko ano na bang nangyayari sa inyo ni Maris? Sabi ko po, bakit nagpang-abot po silang dalawa? Sabi ko. Ano sagot ni Gemo? Kasi eto nga daw po, inaano daw po siya. Piniflirt daw po siya ni Ganda. Nilalandi-landi daw po. Sinabi ni Gemo yon na nilalandi siya ni Mary Joy. Opo. Maano daw po, nag-aano siya yung... Bilang ikaw yung karelasyon ngayon ni Ganda, masasabi mo bang nakikita mo o napapansin mong ginagawa niya yon? Hindi, yung iba ko po kasi mga kaibigan, ganun din po siya. Mahilig po magpatawa, tapos yung bigla na lang po akbay sa mga lalaki, gano'n. So bakit kayo nagpang-abot ni Gemo? Anong sinabi niya sa'yo? Medyo nakainom po siya nun, nagalit po siya. Nakainom siya. Okay. Sabi, bakit ako sinisisi mo? Sabi niya, sinisisi ko daw siya. Sabi ko, hindi. Dapat ikaw, kung alam mo na pala yung nangyayari, gumitna ka na sa kanila. Kasi po ako, nagtatrabaho po ako sa Tianggian po sa amin. Di ko naman na po siya nasusubaybayan gaano. Pupunta-punta lang po siya minsan doon sa tinatrabahoan ko, ganun po. Minsan ba nakaramdam ka na nag-iba ang pagmamahal sa'yo ni Ganda? Hindi po. Maano po siya, maalalahanin, ganun po. Marahil, Dr. Camille, ang nangyayari dito, kasi nga parang magkakaidaran sina Joshua at si Gemo at ito ngang si Mary Joy Ganda. At medyo si Ate Maris ay medyo ate nila lumalabas, hindi kaya. Ang pinanggagalingan nun ay more of nai-insecure siya kasi syempre nga naman, pare-pareho sila ng gusto, magkakaedad sila, medyo out of place siya. So siguro ang nagiging problema dito kay Maris, immediately after na nanganak siya, lalabas kasi yung mga insecurities ng tao, lalo na't sasabihin natin na ang talagang nandun pa yung pagiging masyadong carefree ng kanyang kinakasama na walang trabaho, tapos nakikisama dito sa mga grupo ng mga bata. So, ang nangyayari, hindi lang talaga jealousy, kundi it's a threat. So talagang
nandun yung sabihin natin, naku, baka. Oo. Siyempre, lalo na pag yung, pag nakaisip na kayo na nanay, na naging na, ano ka na, may anak ka na, ano na kaya? Kasama yun doon, yung may Kasama na yun. depression siya dahil Oo. nga sa kakapanganak lang din niya. Totoo yan, Ami. So, chances are, talagang nagkakaroon ng anxiety na ayaw man niyang gawin na sabihin niyang panghahawakan niya or nagiging possessive siya. Pero, ang nagiging panuntunan niya is baka mamaya may mangyari. So, might as well, inuunahan niya yung gagawin niya para sa ganun. Talagang baka nga kasi. Yun yung palaging baka. Isa sa pinakaayaw talaga ng mga kalalakihan ay kapag ka ang babae ay masyadong selosa. Lahat ba ng babae talagang selosa, Dr. Camille? Lahat tayo ay may ganung klaseng emosyon. Ang pagiging selosa or seloso ay emosyon dahil ikaw ay nagkakaroon ng tendency para magkaroon ng yung may pinanghahawakan ka palagi. So ayaw mo yung pinanghahawakan yung pag hindi ka talaga secure sa sarili mo, kung ang sa tingin mo ay wala kang tiwala sa sarili mo mismo, lumalabas yung ganung klaseng emosyon, and that is pagsiselos. Hindi lang pagsiselos sa kaibigan, pagsiselos sa kapwa, or mismo yung pagsiselos sa mga bagay na lumalabas ay inggit din. So whether babae or lalaki ka, pwede kang magselos, hindi Oo, ba? natin yun. Pero kung ikaw ay may karelasyon, yan man ay sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, or sa boyfriend or sa girlfriend mo, maaring hindi ka ba magselos kung nakikita mo at nararamdaman mong ina-assure ka nila na mahal ka nila? Totoo yan, Importanteng Ami. factor ba yun? Totoo yan, Ami. Kasi importante nga talaga. Kaya babalik tayo doon sa umpisa na nung bata tayo ay talagang nandun yung pag-nurture ng pagmamahal na Ayun. binibigay na magulang sa atin. So talagang kung tayo ay secured, at naniniwala tayo sa lahat ng sinasabi ng tao yun dahil kasi alam mo na honest siya, mapagkakatiwalaan, mawawala lahat yan. Maaring may jealous factor, iisipin mo pero never mo siyang i-pronounce sa tao na yun na I-entertain. entertain yung thoughts na yun. Last question, Dr. Camille. Ayaw ng mga lalaki na sumusunod ang babae. Ay, definitely. Definitely, di ba? Oo. Ano ang epekto ba nito sa isang relasyon? Ang illusion of jealousy is tantamount to saying na meron kang suspiciousness and cautiousness to the point na parang sasabihin mo ay may paranoia ka. Oo. Yung hindi naman siya simptomas ng talagang may depression na sakit ka. Pero yung pagkakaroon mo ng gano'n na pagiging suspicioso mo palagi at palaging iniisip mo na may pangyayaring gano'n, kuminsan na-assume mo na yun eh. Kaya Oo. yung illusion lang na nagsiselos ka, pinaniniwalaan mo na tuloy na hindi, may babae yan, hindi, may lalaki yan. So it becomes a delusion. Kaya doon nag-uumpisa na nagkakaroon ng sabihin na natin na dispalanghado ang pag-iisip mo. Oo. Dahil kasi iba na talaga yung nangyayari. Dahil nagpapatong-patong siya eh. Hindi lang siya basta yung sabihin mong cautiousness or pagiging suspicious. Umaabot siya sa punto na talagang aabot sa paranoia. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Naku, kaya pala para sa lahat, Hans. Mapababae o lalaki, naku, lalo na sa mga babae, ayaw pala ng lalaki ng gano'n na sinusundan, Maris. Naku, tawagin na po natin, ang di umano ay inaakit nga ni Ganda. Siya naman pong kinakasama ni Maris. Narito po, si Leonardo Gemo Flores. Pasok! Gemo, gaano katotoo yung sinasabi ni Maris na ikaw daw ay inaakit ni Mary Joy? Baga pa lang po, nandun na po sa may tapat ng bahay niyo. Napapansin na po siya agad sa akin. Kahit nasa loob po ako ng bahay. Unang tambay niya po sa may tapat po namin. Tsaka kung saan ako magpunta, Pero ang sinasabi ni Mary Joy, ikaw daw ang laging tumatawag sa kanya pag naglalakad siya at minsan pinapatawag mo pa daw sa kapatid niya, si Mary Joy, para sabihan mo na ako na lang ang karelasyon mo, wala ka namang mapapala dyan kay Joshua. di po totoo yun. Ha? Di po totoo yun. Nako, malalaman natin ang sagot po ni Gemo dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. Di po, kahit nga pangalan niya, di ko binabanggit pangalan niya eh. Sas! Tsaka, mukha pa lang niya eh. Hindi ko siya type. Siya talaga napapansin sa akin. Miss Ami Paris would like to thank the following